Si Mang Ruben, isang veteranong jeepney driver, ay pauwi na sana. Isang pasada na lang ang gagawin niya bago tuluyang umuwi. Isa na lang, pangkape, bulong niya sa sarili. Humandar ang jeep, kumalansang ang mga bakal, at ang ilaw sa loob ay kumikislap parang may problema sa wiring. Sanay na si Mang Ruben doon. Ilang dekada na siyang nagmamaneho. Habang umaandar, napansin niya ang isang babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok, nakalugay, at tila basang-basa ang damit kahit wala namang ulan. "Miss, sakay ka," sigaw ni Mang Ruben. Hindi sumagot ang babae, basta na lang sumakay at umupo sa pinakadulo ng jeep. Napakunot noo si Mang Ruben. "Ang tahimik sabi niya, pero binaliwala na lang. Habang bumibiyahe, napansin niyang lumalamig ang loob ng jeep. Parang biglang may aircon. Nanginginig na ang kanyang mga kamay sa manibela. Nang sumilip siya sa salamin sa loob ng jeep, nakita niya ang mukha ng babae. Mapakla, walang kulay ang mga labi, at ang mga mata, itim na itim, walang puti. Napasinghap si Mang Ruben. "Baka puyat lang ako," bulong niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Walang imat ang pasahero, walang galaw. Tahimik na tahimik. Napansin ni Mang Ruben na wala ring ibang sakay, sila lang dalawa. Pagdating sa isang madilim na bahagi ng daan, biglang tumigil ang jeep. Ayaw ng humandar. Pinatay sindi niya ang makina, pero wala. Malamig na gabi, malas pa, inis niya. Paglingon niya sa likod para kausapin ang babae. Wala na siya, ngunit may basa sa upuan. Parang tubig o dugo. Biglang may bamulong sa tenga niya. "Kuya, hindi pa ako bayad." Nanlamig ang buong katawan ni Mang Ruben. Hindi siya makagalaw. Unti-unting lumitaw ang babae sa salamin, nakaupo sa likod niya, pero nakaharap sa kanya. Baliktad ang leeg. "Hatid mo ako kung saan ako namatay." Biglang humandar mag-isa ang jeep. Hindi na kontrolado ni Mang Ruben ang manibela. Dir-diretso silang tumakbo papunta sa lumang tulay, isang lugar na matagal nang may masamang balita. Doon daw, maraming taon na ang nakalipas, isang babaeng buntis ang nahulog sa jeep at namatay. Hindi siya pinansin ng driver. Hindi huminto, hindi tinulungan. Pagdating sa gitna ng tulay, biglang huminto ang jeep. Nawala ang babae. Tahimik ulit. Kinabukasan, may nakakita ng jeep ni Mang Ruben sa gilid ng tulay. Bukas ang pinto, nakaon ang makina, pero si Mang Ruben, wala na. Ang sabi ng ibang driver, kapag hating gabi at nadaan ka sa lumang highway, may jeep na biglang susulpat sa likod mo. Walang plaka, walang ilaw, at kung maririnig mo ang boses na nagsasabing, "Kuya, sakay ako. Huwag kang lilinggan. Huwag kang hihinto, dahil kapag ginawa mo, ikaw na ang susunod na tsuper ng multo sa jeep." Maraming taon na ang lumipas mula nang mawala si Mang Ruben, pero hindi pa rin nawawala ang bulong-bulungan sa mga tsuper na dumaraan sa lumang highway. May mga nagsasabing minsan, kapag madaling araw, may jeep na sumusunod sa kanila. Walang ilaw, walang plaka, at kapag tinignan mo sa salamin, may tsuper, pero hindi na tao. Ang tunay niyang pangalan ay Maria, 22 taong gulang, buntis, at nag-iisang sakay sa jeep noong gabing iyon. Umuulan noon, madulas ang kalsada, pagod ang tsuper, isang lalaki na nagmamadaling makauwi. Nang biglang nadulas si Maria sa likuran ng jeep, sumigaw siya. Humawa, humingi ng tulong, pero hindi huminto ang tsuper, takot, pagod, o sadyang walang pakialam. Hanggang sa nahulog si Maria sa gitna ng tulay, kasama ang batang nasa kanyang sinapupunan. Ayon sa mga nakakita kinabukasan, may bakas ng dugo sa gilid ng tulay. Pero walang bangkay na natagpuan. Simula noon, may mga aksidenteng nangyayari sa lugar. May mga tsuper na nawawala. May mga jeep na natatagpuang walang laman. Hindi masamang tao si Mang Ruben. Pero may isang kasalanan siyang hindi niya alam. Noong binata pa siya ang tsuper ng jeep noong gabing namatay si Maria. Hindi niya nakita ang mukha ng babaeng nahulog noon. Hindi niya alam na buntis ito. At hindi niya kailanman hinarap ang nangyari. Pinili niyang kalimutan. Pero ang mga patay, hindi nakakalimot. Noong gabing iyon, hindi siya basta nawala. Dinala siya ng jeep sa kung saan namatay si Maria. Sa gitna ng tulay, sabi ng isang albularyo, ang mga multong may hinanakit ay hindi pumapatay agad. Pinaparamdam muna nila ang takot, ang pagsisisi, ang bigat ng kasalanan.
Nang huminto ang jeep sa gitna ng tulay, bumaba si Mang Ruben, pero hindi na siya nakatawid pabalik. Ang sabi-sabi, ang kaluluwa niya ay nakatali na ngayon sa jeep. Hindi siya patay, hindi rin buhay. Isa na siyang tsuper ng sumpa. Kapag may narinig kang jeep sa likod mo na walang ilaw, kapag may boses na mamulong ng, "Kuya, sakay ako," at kung sakaling makita mo ang tsuper sa salamin, hindi na si Mang Ruben yun. Isa na lang siyang paalala na ang mga kasalanang tinatakbuhan mo sa buhay, sa huli, sasakay din sa jeep mo.